Ano to? Laro ang pambata? Sinong tinatakot mo? Siya si Mr. Wu, ang head butler ng mga Lee. Hindi mo siya maloloko. Kapwa na mukha mo lukoyin si Mr. Wu? Katapusan mo na. Tama. Walang mundo kasi. Kayong lahat. Bakit mo dinumay ang flower order? Inulsulto yung pambisita na asawa ko? Gusto niyo bang mamatay? Security! Hawakan niyo sila! Pasensya na. Hindi kita agad nakilala. Wala yun. Papasok na ako. Pakiusap. Naghihintay na si Madam sa loob. Ilabas niyo sila! Sandali lang. Parang may mali sa flower order. Anong ibig mong sabihin? Tingin mo ba peke yung flower order? Wala akong sinabing peke, Uncle Wu. Ang ibig kong sabihin, galing ito sa nakaw. Nakalimutan mo na ba? Isa yan sa nawala ni Auntie. Hindi niya nahanap hanggang ngayon. Isipin mo mabuti, kung silin mo ang bisita ni Auntie, bakit hindi mo siya nakikilala? Maaaring tama ka. Kapag nalaman kong niloloko niya lang ako, di ko siya mapapatawad. Ako nang bahala, Uncle Wu. Papasok na ako para bastuhin siya. Mr. Han, dapat ipahiganti mo kami. Mr. Han, nasa loob na siya. Mas mabuti nang hindi siya makalabas ng buhay. Tara na, pumasok na tayo. Sino ang lalaking to? Umupo siya sa upuan na hinanda para sa Emily Doctor. Ang kapal ng pagmumukha niya. Din mo, nakapasok ka man dito pero di ka na makakalabas pa. Naririnig mo ba ako? Anong sabi mo? Linmo! Niloko mo kami gamit ang flower order na ninakaw mo. Alam mo bang malaking kasalanan yun? Hindi lang yon. Umupo ka sa upuan na hinanda para sa Heavenly Doctor. Lenmo, maghintay ka lang. Hintayin mo nang malalagot ka mamaya. Linmo, ininsulto mo ng ilang beses ang pamilya ko. Maswerte ka at pinabayaan ka namin. Pero ngayong araw, katapusan mo na! Hindi mo ba alam na malapit si Mr. Han sa mga Lee? Hindi mo na kami maluloko pa ulit. Kapal lang mukha mong umupo dyan. Ibig mo bang sabihin ikaw ang gamamot sa auntie ko? Hindi ako. Nagsabi ka rin ng totoo. Ngayon na dyan ka na nakaupo. Katapusan mo na. Hindi lang ang auntie ko pero pati ang Heavenly Doctor. Hindi ka nila papalagpasin. Security! Takipin niyo tong lalaking to. Dumating na si Mrs. Shanggu. Magsitigil kayo. Mopo kayo. Auntie, nandito ka na. Ang lalaki to ay nakaupo sa maling upuan. Malaking kasalanan yan para sa Heavenly Doctor. Pero huwag ka mag-alala. Paparasahan ko siya. Tama, Mrs. Lee. Siya ay tagubundo. Isa siyang sinangay at manloloko. Nagkukunwari siyang Heavenly Doctor. Kaya si Lord siya ay naloko niya. Hindi natin siya dapat palagpasin ngayon. Huwag ka mag-alala, Mrs. Lee. Kami nang bahalang magparusa sa kanya. Auntie, bakit mo ko sinapal? Pasensya at ngayon ang kamahalan. Anong dapat natin gawin sa mga taong to? Auntie, anong pinagsasabi mo? Hindi siya ang Heavenly Doctor. Paano ang lalaking yan ng Heavenly Doctor? Tsaka isa pa, di ba sa capital ka pinagaling ng Heavenly Doctor? Tama, Miss Lee. Inamin niya kanina na hindi siya ang nagpagaling sa'yo. Totoo na hindi ako nagpagaling kay Mrs. Lee, kundi ang master ko. Pero nabigo itong pagalingin siya. Kaya pumunta si Mrs. Lee sa Jiangxing para magpagamot sa akin. May problema ba kayo doon? Gago ka ba? Sumusobra ka na talaga. Pati auntie ko niloko mo. Hindi ako naniniwala. Isa sa makapangyarihan sa mundo ang Heavenly Doctor. Anong ikaw ang Heavenly Doctor? Ay! Ang nasa harapan niyo ay ang master ng Heavenly Medicine Palace, ang Heavenly Doctor. Paano to nangyari? Paano siya ang Heavenly Doctor? Isa lang siyang lalaking taga-bundok. Isang hamak na masahista. Hindi, auntie. Maniwala ka. Nagsisinungaling lang siya. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Han Zihao, ilang beses may ininsulto ang Heavenly Doctor. Hindi na kita matutulungan pa. Pinuputol ko na ugnayan natin. Simula ngayon, ang pamilyang Han mo ay wala na ugnayan sa akin. Dapat sa inyo ay imbestigahan para mabankrupt. Auntie, nagkakamali ako. Patawarin mo ako. Nagkamali ako, Heavenly Doctor. Kasalanan kung di kita nakilala agad. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Security, ilabas niyo siya dito. Heavenly Doctor, mali ako. Pakiusap, maawa ka sa akin. Heavenly Doctor, anong gagawin natin sa kanila? Tigilan mo lahat ng cooperation sa pagitan ng pamilya Jin at Zhu. Gawin mo agad ngayon.
Wag! Heavenly Doctor, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Magbabago ako. Wala ka na ding magagawa. Mamamatay ka din makalipas ang 7 hakbang. 7 hakbang lang at makakaramdam ka ng pananakit. 7 hakbang? Posible ba yun? Ano bang pinagsasabi mo? Kahit na ikaw ang Heavenly Doctor, paano mo alam ang kamatayan ng ibang tao? Tama. Malusog ako ngayon. Hindi ako natatakot. Umalis na tayo. Ay. Kung ayaw niyong maniwala sa akin, edi wag. Kita mo na? Ano na hakbang ngayon? Maayos pang kalagayan ni Lolo. Akala ko ba ang sikat na Heavenly Doctor ay magkapangyarihan? Mukhang hindi naman pala. Mukhang ang Heavenly Doctor ng Medical Hall ay wala naman pala talagang ikakabuga. Heavenly Doctor, inansoldo ka ng mga taong to. Parusahan ko ba sila? 7 hakbang. Lolo, ano nangyari? Ayos ka lang ba? Tulong! Lolo! Linmo, tulungan mo ako. Tulong! Bakit kita tutulungan? Nung nag-propose ako sa pamilya mo, kinansilan mo ang kasalan, pinahiya mo ko, pinagtulungan niyo ako at pinagtawanan. Hindi mo ba naisip na mangyayari sa'yo? Linmo, nagkamali ako sa'yo. Matagal na kami magkaibigan ng master mo. Tulungan mo ako. Kapag tinulungan mo ako, ibibigay ko sa iyo lahat ng yaman ng aming pamilya. Pagmadali kayong dalawa, lumuhan kayo kay Linmo. Linmo, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Hindi kita dapat pinahiya. Hindi kita dapat inansulto. Nang mamakaawa ako, iligtas mo si Lolo. Ikaw ang Heavenly Doctor. Papatawarin mo kami, di ba? Nang mamakaawa ko sa'yo, tulungan mo si Lolo. Paano mo nasabing mapapatawad ko kayo? Tao lang din ako, may pakaramdam din. At sa ngayon, galit ako sa inyo. Hindi ko siya iniligtas. Lolo! Lolo! Tulungan niyo kami! Linmo, hintayin mo ko. Hindi kita mapapatawad. Mr. Su, ganun po ang nangyari. Hindi namin naisip na si Linmo ay galing sa Heavenly Palace. At siya ang Heavenly Doctor. Mabagal kasi kayo mag-isip dalawa. Anong ibig mo sabihin, Mr. Su? Ang lalaking yon, si Linmo. Hindi siya ang Heavenly Doctor. Siya ang anak ng pamilyang Lin na pinatalsik sa Lin Capital. Paano natuto siyang manggamot at kung fu, lalo nang maging Heavenly Doctor? Pero, imposible. Kaya siya nakawala sa mga ginagawa niya. Ay maaaring dahil kilala niya ang Heavenly Doctor. Ginawa siyang proxy ng Heavenly Doctor para maprotektahan ng totoong Heavenly Doctor. Ganun pala yun nangyari. Yung lalaking yun! Pinahirapan niya ang pamilyang Jin at pamilyang Zhu. Niloko niya din si Mrs. Lee. Kahit si Mr. Zhu ay namatay dahil sa kanya. Malas lang talaga kayo. Kahit naman ang pamilya ko ay bina ni Lord Shen. Pero dahil kakampi ko ang mga Lin, hindi lang basta nasalba ko, pero madami akong natutunan tungkol kay Linmo na magagamit ko sa kanya. Mr. Su, pwede mo ba kami ipakilala sa mga Lin sa kapital? Ang mga pamilya namin ay handang makipagtulungan sa pamilyang Lin. Tutulong kami sa kanila upang mapabagsak si Linmo. Ipapakilala ko kayo sa mga Lin sa capital. Opo! Oo naman. Isa pa, pwede ko kayong bigyan ng imbitasyon sa succession ceremony ng Heavenly Doctor para makapasok kayong dalawa nang walang problema. Tandaan nyo, kapag kausap nyo ang pamilyang Lin, nagaganapin na succession ceremony. Dapat bumalik na sa taas ang estado ng mga pamilya nyo at pabagsakin si Linmo. Salamat, Mr. Su! Maraming salamat! Salamat, Mr. Su. Bago ang lahat, may papagawa ko sa inyo. Mr. Su, kahit ano pa yan, gagawin ng pamilyang Zhu ang gusto mo. Alam niya naman na magaling manggamot ang Heavenly Doctor. Walang makakapantay. Kapag nagawa niyo ang pinagawa ko, siguradong aangat ang estado ninyo. Ang anak ng mga Lin ay naghihintay sa oportunidad na to.
Dapat ay magawa niyo ito ng mabuti. Sabihin mo sa amin, Mr. Su, si Lin Yixin ay anak ng pamilya Lin. Malapit na siyang makamit ang God of War realm. Pero ngayon, may isang bagay siyang kailangan. Kapag tinulungan niyo ako mahanap, tutulungan ko din ang mga pamilya ninyo. Siya na pala, Mr. Su. Ano pala yun? Nagtataglay ng Yin Body at True Blood. Pero hindi pa namin yan narinig noon. Hindi nyo pa narinig, pero nakita nyo na si Jiang Zizi. Ang panganay ng mga Jiang, meron siyang kakaibang karamdaman. Ang body temperature niya ay lagi mataas kaysa sa normal na tao dahil yun sa kanyang Yin Body, ang 9 Yin Veins. Kapag nakakuha kayo ng dugo niya at pinainom kay Mr. Lin, makakapasok na si Mr. Lin sa War God Realm. Siya ang pinakabatang makakagawa nun. Sa oras na yun, makikilala siya ng Heavenly Doctor. Hindi lang yun, baka gawin siyang kanang kamay nito. Pagsasali ng dugo galing sa pamilyang Jiang. Pero paano? Ayaw niyo bang gawin to? Di ba gusto niyo magiganti kay Lin mo? Si Jiang si ang fiancé ni Lin mo. Kapag nakuha niyo ang dugo niya, makakapagiganti kayo, hindi ba? Gagawin namin. Basta babagsak si Lin mo. Kahit ano, gagawin ko. Kung ganon, bukas ng umaga, dalhin niyo siya sa Sky Cloud Hotel. Saka natin siya kukunan ng dugo. Gusto kong makitang mismo si Lin mo. Kung anong gagawin ko sa fiancé niya. Ang succession ceremony ay nakahanda na. Ito ay gaganap sa Sky Cloud Hotel. Hinanda ko na po ang lahat. Ito ang transfer contract. Kikitay ka ni Shen Jianghai doon. Siya nga pala. Dahil malapit ang succession ceremony, ang mga makapangyarihan sa Dragon Kingdom ay dadalo dito sa Jiangsheng. Wala ako sa mood ngayon. Di ba nga pupunta si Wong Kuang dito? Sabihan mo si Wong Kuang na pigilan sila. Magkita tayo sa succession ceremony. Masusunod kamahalan. O kapatid ko, ang iyong dugo at kaluluwa ay mapapasakin. Ako lang ang totoo at ang tanging anak ng pamilya Lin. At ikaw, isang basura. Mabubulag ka dito buong buhay mo. Dito ka lang hanggang sa mamatay ka. Dito pa rin mismo. O siya nga pala, huwag ka mag-alala sa nanay mo. Kapag namatay ka na, isasama ko siya sa'yo. Lin Yixin! Lin Ziquan! Ipapakita ko sa inyo na mabubuhay ako at ibabagsak ko ang pamilya Lin! Hindi ba't ikaw yung walang silbi kong kapatid? Buhay ka pa pala? Lin Yixin. Hey! Malakas ng loob mo ngayon ni hindi mo ako matawag na kuya man lang. Wala akong kinalaman at wala akong pake sa pamilyang Lin ninyo. Kahit ikaw. Hindi ka din naman kailangan ng pamilya namin. Hindi rin kita hahayaan na tawagin mo akong kuya. Isang himala na buhay ka pa. Pero ano naman, ako si Lin Yixin, ang pinagmamalaki ng Imperial Capital. Ako din ang taong magiging God of War. Malapit ko na makikilala ang Heavenly Doctor. Pero ikaw pa rin yung basurang nabubulok na kakilala ko. Magiging God of War, hindi man lang ako natakot kahit konti. Pero yung pagiging Heavenly Doctor sa Doctor's Palace, hindi ba't nakakatakot yun, God of War? Mas mababa ka sa kanya. Ano bang alam mo? Ang Heavenly Doctor ang pinakamalakas sa mundo. Lahat ng tao ay humahanga sa kanya. Hindi lang ako, pati ang pamilya Lin ay luluhod sa kanya at malugod na pagsisilbihan ng Heavenly Doctor. Kapag nakuha ko na ang loob ng Heavenly Doctor,
Tataas ang estado ng pamilya namin. Kami ang pamilyang nasa tuktok ng Dragon Kingdom. Maganda ang plano mo. Yan ang dapat gawin mo para makakyat ka sa tuktok ng mga Lin. Kahit hindi mo sabihin, gagawin ko talaga. Pagkatapos ng succession ceremony, isa ka na lang langgam sa akin, kaya dapat magtago ka na ngayon. O siya. Nasapin mo na ang natitira mong araw hanggat meron pa. Siya nga pala. Ang fiancé mo ay nagtataglay pala ng 9 yin veins. Mauubos ng dugo niya at ikakamatay niya. Sisi. Bilu, alamin mo kung nasan si Zizi. Kamahalan, kinagip si Madam Izumi at Jen Wenkei. Sa Skycon Hotel sila. Paano nangyari yun? Zizi, hintayin mo ako. Anong ginagawa niyo? Naiinis ako sa pagmumukha mo. Kasi ang gandang-ganda mo. Lahat ng lalaki sa Jiangxia ay nagbabalo sa'yo. Bakit? Baby, huwag ka na magalit. Kapag nandito na si Mr. Su para kunin ang dugo niya, katapusan niya na. At ikaw, ang pinakamaganda sa Jiangsheng. Mr. Su, ito na po siya. Zizi ng pamilya Jiang. Kailangan ni Mr. Lin ang dugo mo. Kung hindi siya na ako nandito. Mr. Lin, ang asawa mo sa Lin mo ay tinako na anak ng mga Lig. Magkapatid sila ni Lin Yeshen. Siyang sikat na tagapagmana ng mga Lin. Gawin ang inuutos namin. Kung hindi, ililibing namin ang buhay si Lin mo. Zizi, bibigyan pa kita ng pagkakataon para mag-isip-isip pa. Dugo lang ang kailangan ni Mr. Lin sa'yo. Pagkatapos nito, sumama ka sa akin. Pakasalan mo ako. Poprotektahan kita. Narinig mo ba? Mas mabuting kay Mr. Su ka na lang. Mas magiging maayos ang buhay mo kaysa dun sa Lin mo. Si Sir Shoze, malayang-malayo siya kung ikukumpara kay Lin mo. Ayoko, hindi kita papakasalan. Anong sabi mo? Kung ganun, papatayin na lang kita! Sir Shoze, pagkakulin mo ko. Dati pa ay gusto na kita, pero nagpakasal ka lang sa lalaking yon. Ngayon, magiging akin ka. Oh, Mr. Su! Mr. Su, ganyan nga! Ganyan nga! Sige ba? Patuloy mo pa! Ayusin mo ang pag-video. Pagkatapos ko, ipapatikim ko din sa'yo ang pinakamaganda sa Jiangxia. Salamat, Mr. Su! Gawin mo na, Mr. Su! Gawin mo na! Hindi ko kayo mapapatawad! Makakatikim ka sa akin ngayon. Pagkatapos nito, kukunan kita ng dugo at ibibigay ko kay Mr. Lin. Kapag nainom niya ng dugo, makakamit niya na ang War God Realm. At ikaw, magsama kayo sa impyerno ni Lin mo. Demonyo kayo! Pag namatay ako, di ko patatahimikin ang buhay niyo! Sumigaw ka pa. Mas lalo akong ginaganahan sa mga sigaw mo. Tumigil kayo. Mr. Su! Lin mo. Zizi. Ikaw na naman. Tama lang ang dating mo. Su Shaozi, gusto mo bang mamatay? Huwag kang magmadali. Nandito ka lang din naman. Manood ka kung paano ko ang kinin ng fiancé mo. Mr. Su! Lin mo, natatakot ako. Zizi. Len mo! Akas ang loob mong saktan si Mr. Su! Lawat ka sa akin! Len mo,
Sino ka ba sa tingin mo? Kakampi ng pamilya ko ang pamilya Lin. At ang pamilya Lin ay may kaugnayan sa Heavenly Doctor. Magsasanib pwersa sila ng War God Realm. At dahil dun, kapag kinalaban mo ang pamilya namin, makakalaban mo ang Yellow Spring Warlord. Hindi ka makakaligtas. Yellow Spring Warlord? O sige. Papahirapan ko kayo lalo. Wang Quan, may 3 minuto ko para pumunta dito sa Sky Cloud Hotel. Bilisan mo! Nababaliw ka na ba talaga? Hindi ba, Lin mo? Ang Yellow Spring Warlord ay kanang kamay ng Heavenly Doctor. Maliban kay Lord Bilu, isa siya sa pinakamalakas dito sa mundo. Tingin mo makikinig siya sa'yo? Lin mo, tingin mo ba ikaw ang Heavenly Doctor? Tingin mo ba dahil lang sa isang tawag, kaya mo nang papuntahin dito kung sino-sino? Makinig ka sa sasabihin ko. Iwan mo na lang si GC sa amin. Kapag tapos na kami sa kanya, saka namin siya kukunan ng dugo at ipapainom kay Mr. Lin. Ubayaan mo kami at mabubuhay ka. 3. Ano yan? 2. Tingin mo ba talaga pupunta dito ang Yellow Spring Warlord? 1. Wang Quan, buti at nandito ka na. Bugbugin mo sila pero huwag mo silang patayin. May tatanong pa ako sa kanila. Opo. Master Wang Quan, anong ginagawa mo dito? Ako si Su Xiaozi. Isa akong mga tauhan sa mga Lin. Bakit mo tinutulungan ng lalaking to? Anong ginagawa ko? Sino ka para sabihan ako ng gagawin ko? Hindi ko na maramdaman ang katawan ko. Saan ka pupunta? Pakiusap! Maawa ka sa akin! Wag! 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 Huwag kang mag-alala. Tatapusin kita agad. Master Wang Quan, bakit mo ito ginagawa? Kamahalan, patawarin mo ang mga kasama ko. Magkaibigan kami ni Lin Yixia ng pamilyang Lin sa Imperial Capital. Hindi ko inaasahan na pagtataksilan kanya. Nadakip ko na po ang traidor pero pinataka siya ng mga tauhan ko. Pakiusap, parusahan niyo ako kamahalan. Anong sabi niya? Kamahalan? Ano naman ngayon? Tinasabi ko sa iyo. Aangkinin ni Mr. Lin ang Dragon Kingdom. Siya magiging God of War balang araw. Kahit ang Heavenly Doctor Palace ay luluhod sa kanya. Pag nangyari yun, kapag binatay niyo ako ngayon, babalikan ka niya! Huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin agad. Ipapakita ko sa iyo na si Lin Yixia, ang lalaking pinagmamayabang mo, ay luluhod sa akin at magmamakaawa. Napatawarin ko siya. Maghintay ka lang sa gagawin ko. At para naman sa iyo, katapusan mo na. Wag! Wag! Lin mo, magagamit mo pa ako. Pwede ako magiging espiya ng pamilya Lin. Bigyan kita ng impormasyon sa kanila. Hindi na kailangan. Mamatay ka na. Ang mga taong tulad mo ay hindi talaga magbabago. Wang Quan, kamahalan, isagawa mo to agad. Burahin mo sa Jiangsheng ang pamilya Su, Zhu at Jin. Gusto ko na sa kanila. Wala kang palalagpasin. Masusunod po. Sabihan mo din si Bilu. Tuloy ang succession ceremony sa susunod na araw. Gusto ko mag-propose kay ZC sa ceremony. Opo. Mahal, Lin mo, natatakot ako. ZC, nandito na ako. Pero ang pamilyang Su ay kasabot ng mga Lin. Huwag kang mag-alala, Sisi. Bankrupt ng pamilya Su. Hanggat nandito ako, hindi ka hahayaang apihin kanila para naman sa pamilyang Lin. Pagkatapos ng succession ceremony, pagbabayaran ko sila. Bakit hindi mo na lang sila pabayaan?
Ang sabi ni Xiaoze, na ang pamilyang Lin at ang Heavenly Doctor ay magkasundo. Hindi mo siya kayang kalabanin. Isa lang siyang war god, hindi dapat siya katakutan. Siya nga pala, gaganapin ng Heavenly Doctor succession ceremony. Isasama kita para makilala siya. Pag nangyari yun, kakabuti yun ng pamilya mo. Kailangan ng imbitasyon yung ceremony. Pero hindi nabigyan ng pamilyang Jiang. Huwag kang mag-alala. Akong bahala. Magpahinga ka muna. Bilu, maganda ka ng imbitasyon bukas. Tsaka sabihan mo si Wang Quan na dalhin ng treasure sa Heavenly Doctor's Palace. Mr. Lin, buti naman na dito ka na. Sinira niya kami, Mr. Lin. Bankrupt ng pamilya, so kailangan mo kaming ipaghiganti. Sinong may gawa nito? O Yellow Spring Warlord. Binura niya ang pamilya ko sa Jiangsheng. Yellow Spring? Ang makapangyarihan na Yellow Spring? Bakit niya naman ito gagawin sa'yo? Si Linbo kasi ang Heavenly Doctor. Hindi maaari. Nanggaling si Lin mo sa pamilyang Lin namin. Isa siyang bastardo. Imposibleng nakakaangat siya sa katayuan niya. Paano siya ang Heavenly Doctor? Tama. Masahis lang na ng dating lalaki yun eh. Kaya lang siya nasa katayuan niya ngayon ay dahil kasama si Miss Jiang. Malabo siyang Heavenly Doctor. Pero kung talagang siya yun, madami na kaming kasalanan ginawa sa kanya. Pero pinalagpas niya lang kami. Tama ka. Pero si Master Wang Quan, ginawa lang ni Master Wang Quan ang trabaho niya bilang sundalo ng Heavenly Doctor. Baka may ginawa din kayong mali. Huwag kayong mag-alala. Bukas sa succession ceremony ng Heavenly Doctor. Kapag nakuha ko ang loob ng kamahalan, ako mismo ang papatay kay Lin mo. Pagpupugay kamahalan. Kamahalan, itong invitation para sa succession ceremony. Ito ginawa para lamang sa'yo. Salamat. Ito ang pinakamahalagang treasure ng Heavenly Healers. Ginawa ito ni Wang Quan sa treasure house kagabi. ZC, gamit ang pulseras na to, ikaw magiging reyna ng Heavenly Healers Palace. Bilu, iwan mo na ang sasakyan. Mauna ka na. Mas susunod kamahalan. Anong ginagawa mo? Wala! Bilis, sumakay ka na. Malalate na tayo sa ceremony. Sige. Excuse me, nasaan ang imbitasyon ninyo? Lenmo, umalis na lang tayo. Para makapasok tayo sa succession ceremony, kailangan natin ng imbitasyon. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala. Oy! Di ba't ito ang Heavenly Doctor? Bakit siya hinaharangan makapasok sa kanyang sariling succession ceremony? Peke ata tong Heavenly Doctor na to. Peke talaga. Halata naman. Hindi pa siya nakakapasok sa loob. Nabuking na agad siya. Hindi niya ata alam kung sino siya. Gusto mo pa rin ba makapasok sa succession ceremony ng Heavenly Doctor? Imposibleng makakapasok ka pa. Dahil maganda ang mood ko ngayon, papakita ko sa iyo kung anong itsura na totoong imbitasyon. Ayan, kunin mo. Magkakapasok na po kayo. Ay, siya nga pala. Muntik ko na makalimutan. Di ba dapat pasalamatan mo ang Heavenly Doctor dahil nagawa mo ang gusto mo dahil sa kanya? Master Su, ang lalaking to, paano naman siya makakapasok sa loob? Tama ka. Kaya dapat bantayan mo maigi ang pinto. Kung hindi makakapasok ang aso, baka malikuran ka at biglang pumasok. Su Xiaoze, sumusobra ka na. Huwag kayong mag-alala tungkol sa succession ceremony dahil kapag wala kang imbitasyon, hindi ka talaga makakapasok sa loob ng Sky Cloud Hotel. Kung wala kang invitation cards, pakiusap, umalis na kayo. Hindi mo ba narinig, Lin mo? Umalis ka na. Talaga ba? Kung ganun, tignan mo to. Lin mo, saan mo nakuha yung peke mong imbitasyon? Paano mo nasabing peke ang imbitasyon ko? Dahil ang lahat ng imbitasyon para sa succession ceremony ng Heavenly Doctor ay pula.
Ang gamit mo ay ibang kulay. Kahit ang material ng pinaggawa ay mali. Lenmo, alam kong gusto mong makita ang Heavenly Doctor. Pero alam mo ba, capital offense ang ginagawa mo. Sa ginagawa mo, hindi ka lang pwedeng mamatay. Idadawin mo pang buong pamilyang mga Jiang. Manilibing sila kasama mo. Lenmo, umalis na lang tayo dito bago makagulo. Tara na. Teka lang. Hindi kayo pwedeng tumakas na sa ginagawa niyang kasalanan. Huli na. Hindi ka ba nakikinig? Binasan mo at itaboy mo ang taong peking Heavenly Doctor na to. Bilang isang miyembro ng templo ng Heavenly Medicine, hindi mo ba alam kung ano tong hawak ko? Ibang klase ka talaga, Linmo. Nagpapanggap ka pa rin hanggang ngayon. Gusto ko makita kung hanggang kailan ka magpapanggap. Manahimik ka! Ang imbitasyon na hawak ko, ito ang pinakamahalagang imbitasyon sa Doctor's Palace. Walang hiya kayo. Paumanhid, hindi ko alam ang ginagawa ko. Patawarin mo ako! Hoy ikaw, anong ginagawa mo? Halata namang peke ang imbitasyon niya. Bakit ka lumuluhod sa kanya? Kung peke itong hawak ko, yung mga hawak niyo ay isang basurang papel lang. Ang mga imbitasyon sa succession ceremony ng Heavenly Doctor ay pula. Kailan nagkaroon ng ibang kulay? Yan ay dahil ilan lang ang binibigyan namin. Lahat ng nasa Hall of Heavenly Palace ay alam ang Golden Invitation ay binibigay lamang sa mga importanteng tao. Kapag meron ka nito, may protection ka sa palasyo ng Heavenly Physicians. Kahit ano pa yan, tutulungan ka ng Heavenly Doctor. Kahit ano. Kung talagang importante yan, paano nakakuha siya ng ganyan? Malamang ay ninakaw niya. Bilang isang miyembro ng Heavenly Medicine, bakit hindi mo pa siya pinapalis? Isusumbong kita sa amo mo! Manahimik ka, babae ka! Isang salita mo pa, papatayin ko pamilya mo! Pwede na ba kami pumasok ngayon? Opo, pasok na po kayo. Linmo, anong meron dun sa imbitasyon? Sasabihin ko sa iyo mamaya. Pumasok muna tayo. Imposible kung mangyari. Imposible talaga. Maaring binayaran ni Linmo ang lalaki yun. Kaya nabuka tayong katawa-tawa. Walang nangyari. Ganun palang nangyari. Sabi ko nga, isa lang siyang pulube. Kaya paano naman siya makakapasok? Pero kahit na nakapasok siya, ano naman? Hindi niya alam na katapusan niya pa rin. Maghintay na lang siya mamaya. Makikita natin ang pagbagsak niya. Tara na. Ikaw pala yan, kapatid ko. Hulaan ko. Nagpumilit ka siguro na makapasok. Ang mga mababait na aso ay di tumatahol. Ikaw, bakit? Gusto mo pa rin makipagtalo? Ngayon ang succession ceremony ng Heavenly Doctor. Wala akong pakialam sa'yo, pero huwag kang mayabang. Kasi hindi ka na makakalabas ng buhay mamaya. Dapat ay mas alalahanin mo sarili mo. Tignan na lang natin ang mangyayari mamaya. Tara na. Walang hiya ka! Yan ang upuan ng Heavenly Doctor. At sino ka para umupo dyan? Sino nagsabing hindi ako pwedeng umupo dito? Kapal ng mukha mo! Sino ka ba? Hindi ka nararapat na umupo dyan! Lenmo, ang lakas ng loob mo. Hindi mo lang piniki yung imbitasyon. Umupo ka pa talaga sa upuan ng Heavenly Doctor. Malalagot ka ngayon. Lenmo, umalis na lang tayo. Ang upuang ito ay para talaga sa ating dalawa. Anong sinasabi mo? Para sa inyo, sa mga taong nandito ngayon, walang hindi nakakaalam na ang upuan niyan ay nakareserve para sa kamahalan at sa kanyang reyna. Ang ibig mo bang sabihin, ikaw ang aming kamahalan? Hindi mo ba alam ang ginagawa mo? Wala tayong ibang gagawin kundi hintayin kamatayan ni Lenmo. Hindi yan mangyayari. Pareho lang kayo sa kanya. Ngayong araw, ang katapusan ninyong lahat. Ang tigas talaga ng mukha mo. Tatapusin kita ngayon sa ngalan ng kamahalan. Katapusan mo na! Alam mo ba, Zizi? Hindi lang niya ginalit ang taong bayan. Ininsulto niya pa ang Heavenly Doctor. Pero nakakaawa ka. Di ba pinalayas ka ng mga Lin? Kapag namatay siya,
walang sasaklulo. Pero iba ka, buong pamilya Jiang mo. Bakit di mo na lang isipin ang sarili mo? Wala ka bang paki sa pamilya mo? Nandito na si Mrs. Lee! Mrs. Lee, tama lang dating mo. Ang lalaking yan, nakaupo siya sa upo ng Heavenly Doctor. Pakiusap, parusahan mo siya. Linmo! Narinig ko ba yon? Nandito na si Mrs. Lee. Bakit nagkukunwari ka pa rin? Bumaba ka niya dyan. Lumuhod ka na palabas dito sa hotel. Dalagyan pa kita ng dog tag sa leeg. Miss Lee, ikaw ang asawa ng Prime Minister. May karapatan at kapangyarihan ka. Isa pa, minsan ka na sinagip ng Heavenly Doctor. Ang lalaking ito ay harap-harapang iniinsultang Heavenly Doctor. Hindi mo siya kayang palagpasin, di ba? Maya-maya darating na dito ang kamahalan. Pakikita ng lahat na nagsawalang kibuka lang. Lenmo, umalis na lang tayo. Mahal, ikaw ang reyna ko sa succession ceremony na to. Huwag mo silang pakinggan. Huwag kang mag-alala, manood ka na lang. Ang mga tong nandito ay bulag sa katotohanan. Nasa harapan niyo ng Heavenly Doctor. Bulag ba kayong lahat? Mrs. Lee, anong ibig mong sabihin? Silin mo. Magkanong binayad niya sa'yo para mapasabay mo ang asawa ng Prime Minister? Pwede mo bang gamitin ang utak mo? Ano ba talagang ginawa ko para ipagtanggol ako ni Mrs. Lee sa lahat? Mrs. Lee, ang lalaking to ay harap-harapan na ininsulto ang Heavenly Doctor at hinayaan mo siyang gawin ang gusto niya. Sabihin mo ka sa amin, ano ba talaga ang ginawa niya sa'yo para mapapayag kanyang sumunod sa kanya? Labas ka na kung ginawa niya para sa akin. Makinig kayo. Kapag may sinabi pa kayo sa kanya, ipapatapang ko kayo sa labas. Mrs. Lee, kakagaling mo lang sa sakit mo. Magpahinga ka muna. Ako nang bahala dito. Maraming salamat, kamahalan. Mauuna na po ako. Linmo, nagmadali ka pa talaga na policy si Mrs. Lee? Natatakot ka ba na mahuli? Malamang. Kung siya talaga ang Heavenly Doctor, paano wala siyang ginagawa sa atin? Linmo, di ba sabi mo ikaw ang Heavenly Doctor? Hindi lang normal ang araw na to. Ngayon ang succession ceremony ng Heavenly Doctor, pati ng engagement party nila. Dahil nga sabi mo ikaw ang Heavenly Doctor, tatanungin kita, anong regalo ang inihanda mo para sa Reyna? Ang aming pamilya Lin sa Imperial City ay naghanda ng regalo para sa aming kamahalan. Ito ay ang Phoenix Crown galing sa Dragon Kingdom. Hindi ito basta-basta. Tanging ang Reyna lang ang magkakasuot niyan. Linmo, di ba sabi mo ikaw ang Heavenly Doctor? Siguradong may regalo kang dala, di ba? Na mas mamahalin kaysa sa mga dala ko. Ano ka ba, Mr. Lin? Ang lalaking to? Kung hindi dahil sa pamilyang Jiang, nasa bundok pa rin tong lalaking to. Anong regalo naman ang kaya niyang ibigay? Hindi ba't siya ang ating Heavenly Doctor? Malamang ay may hinanda siyang regalo. Baka peke na naman yung inihanda niya. Isa pa, nangyari na to noon. Hindi ko alam kung paano ang panganay ng pamilyang Jiang ay nahulog sa isang lalaking tulad mo na ang alam lang ay manloko at magsinungaling. Ngayon, dahil hinamon niyo ako kung sino ang may pinakamahal na regalo, iniisip ko na bibigyan si Sisi ng regalo kapag natapos ng succession ceremony. Pero dahil naiinip na kayo, ibibigay ko na to sa kanya ngayon. Hoy! Linmo! Saan mo na naman napulot yan? Ang basurang hawak mo ay mukhang maganda ang box. Maganda ang box pero basurang nasa loob. Ang box lang naman ang maganda. Ano ko yung laman yan? Sabihin mo sa amin, anong ibibigay mo sa kanya? Ang box na to ay naglalaman ng... Inutusan ko si Wang Quan na kunin ang treasure ng Heavenly Healers Hall. Ang treasure ng Heavenly Healers Hall? Walang kwentang pulseras. Naku! Pasensya na. Nadulas ang kamay ko. Pasensya na. Nadulas ang kamay ko. Kilala mo ang Yellow Spring War God? Isa siya sa mga kanang kamay ng Heavenly Doctor. May respeto ako sa kanya pero sa iyo wala.
Sabi mo inutusan mo siyang dalhin yan. Pero, kung nandito ang God of Yellow Springs, tingin mo ba magagalit siya pag nakita niya to? Siyempre hindi, Mr. Lin. Ang God of Yellow Springs ay matutuwa pa sa'yo. Lin mo, pineke mo yung imbitasyon mo para makapasok ka dito at nakaupo ka dyan sa upuan ng Heavenly Doctor. Tapos ngayon, may bagong pakulugan na naman, ang treasure ng Heavenly Healers Hall. Masasabi ko na, pinaghandaan mo talaga tong succession ceremony. Yun ang sinasabi ko. Kung ibang tao lang sana, naloko mo na agad sila. Pero sayang, dahil ngayong araw, nandito si Mr. Lee, di mo na kami maluloko ulit. Security, ilabas niyo tong basurang to. Teka lang. Ang basurang tinutukoy ko ay siya. Peke ang pulseras na dala mo. Gago ka talaga. Sige na, ilabas niyo na siya dito. Ang baho na kasi dito. Kuan, bilisan mong pumunta dito! Galit na ang kamahalan. Bilisan niyo! Sino ka? Para insultuhin ng Yellow Spring War God. Gusto mo ba talagang mamatay? Nababalik ka na talaga, Lin mo. Harap-harapan niya ininsulto si Wan Quan sa ating lahat. Nakita nating lahat. Wala tayong kinalaman sa ginawa niya. Mr. Lin, pakiusap. Gumawa ka ng paraan. Parusahan mo na siya at humingi ng tawad sa Yellow Spring War God. Baka pag natuwa si Lord Wang Quan, ipapakilala ka niya sa kamahalan. Siya ka magiging kanang kamay ka ng Heavenly Doctor. Tama ka. Lin mo, ako si Lin Yishen. Ikaw magiging surprise ako sa Heavenly Doctor upang makapasok ako sa Temple of Heavenly Doctors. Nandito na si Lord Wang Quan! Nandito na si Lord Wang Quan. Kung malakas talagang loob mo, sabihin mo ulit ang mga sinabi mo kanina. Halika at batiin mo si Lord Wang Quan. Lenmo, nandito na si Lord Wan Quan. Umatin na tayo at tumuhod sa kanya. Kapag ginawa natin yun, baka maawa siya sa atin. Huwag kang mag-alala, mahal. Kahit pa dumating siya, wala siyang gagawin sa atin. Magbugay kay Master Wang Quan! Bakit nasira yung pulseras? Dahil ba sa di mo nagustuhan? Master Wang Quan, ang lalaking to, hindi ko alam kung saan niya napulot yung pulseras. Ang sabi niya, ito ang treasure ng Heavenly Healers Hall. Pero huwag kang mag-alala, para hindi madungisan ang karangalan mo. Hinira ko na agad ito para sa'yo. Patawarin mo ako. Ikaw sumira nitong pulseras? Opo. Pero, peke kasi yun. Bakit po? Peke? Ang pulseras na to ang treasure ng Heavenly Healers Hall. Nag-iisa lang to sa buong mundo. Tunay na mamahalin. Tingin mo ba peke to? Master Wang Quan, anong ibig mong sabihin? Anong sinasabi ko? Ang sabi ko, totoo ang pulseras! Imposible yon. Paano ang isang mahalagang bagay nasa kamay ng taong ito? Dahil ang taong ito ay ang Heavenly Doctor na mula sa templo ng Heavenly Medicine. Kailangan mo pa bang itanong? Lenmo, alam mo ba ang Yellow Springs War God? Oo, alam ko. Siya ang nagbigay sa'yo ng pulseras na to. Ito ay sinadya upang maging sorpresa, pero sinira niya. Ang pulseras na ito, ang pinakamahalagang kayamanan ng palasyo ng Heavenly Doctor Palace. Ngunit ang Yellow Spring War God ang nagbigay nito sa kanya. Ikaw ba talagang kabanalan niya o siya? Ano relasyon niya sa kabanalan niya? Imposibleng paano ka magiging talunan tulad niya na may kaugnayan sa isang dakilang taong tulad ng kanyang kamahalan. Nakikita ko. Nakuha ko na. Mr. Lin, anong nangyayari? Ang mga kausayang ito, alam na kanyang kamahalan na kay Jiang Zizi ang siyam na nakamamatay na ugat dun sa isa lamang sa 1 milyon. Natatakot ako. Isa lang sa buong Dragon Kingdom. At kung magsasanay ka sa mga babae ng siyam na nakamamatay na ugat, madadagdagan mo pa ang iyong paglilinlang. Naabot na ang kaharian ng pagiging perpekto. Malapit na siyang maabot sa mataas na antas. Tila ay sinekripisyo ni Lin Mo ang kanyang asawa sa kanyang kamahalan. Kaya niya nakuha ang kanyang kasulukuyang karangalan. Kaya ganun. Pero kahit itong batang ito, kaibigan siya ng kanyang kamahalan. Kinuha niya ang posisyon mo ngayon. Hindi siya makakatakas sa kamatayan. Since dumating na si Lord Wan Quan at Lord Bilo, mangyaring magla ng isang sandal upang ihanda ang iyong sarili. Ang succession ceremony ay magsisimula na. Walang hiya. Nakalusot na naman siya. Hindi mahalaga ang kanyang kahusayan. Malapit na siyang mabuko. Hindi na siya makakatakas pa.
Ikaw, Malayo na ang narating mo. Talagang minamaliit kita. pero umaasa ka sa babaeng ito? Hindi ka makakataka sa kamatayan. Lenician, iniinsulto mo ba ang asawa ko? Luluhod ka sa harap niya at magmamakawang patawarin ka niya. Isang basura na umaasa sa isang babae upang umangat. May kakayahan ka ba? Isang hakbang na lang at magiging God of War na ako. Kapag nangyari yon, dudurugin kita. Ito ay kasing simple lang sa pagdurog ng isang langgam. Kapag ako ay maging Supreme Lord Mashita the Great War God. Kahit inaasahan mong babaeng to. So ano? Para sa akin, ang Diyos ng digmaan, mas malaking langgam lang ako. Isa ka lang bata na may sirang ugat. Lin mo, may sasabihin ako sa'yo. Hindi ka pinatay ni Mr. Lin dahil wala siyang pakialam sa'yo. Sa tingin mo ba talaga takot sa'yo si Mr. Lin? Tama. Akala mo ikaw lang? Kasama si Lord Wan Kwan sa likod mo. Nasa likod din ng pamilya Lin si Lord Wan Kwan. Lin mo, sabihin ko sa'yo totoo. Ang pamilya Lin ay matagal na namin kaibigan si Lord Wang Quan. At malapit na akong maging Diyos ng digmaan. Sa tingin mo ipagtatanggol ka ni Lord Wang Quan ng War God dahil sa babaeng katulad mo? Tapos sasabihin ko sa'yo, kahit na nandito na si Yellow Spring, hindi siya maglalakas loob na pagsalitaan ako ng ganyan. Hoy, Lin mo! Ang lakas ng loob mong insultuhin si Yellow Spring Grandmaster! Paano kung pagalitan ko siya at insultuhin ko siya? Kailangan niya pang lumuhod at magmakaawa. Ikaw! Alam mo ba kung bakit? Dahil hindi niya ako kayang talunin. Kahit ang dalawang dakilang Diyos ng digmaan, kahit ang 4 na hari ng langit ay magsama, wala silang binatbat sa akin. Kahit nabuko ka na, nagsisinungaling ka pa rin. Gusto mo ba talagang mamatay? Kamatayan? Simula nung tumakas ako sa pamilyang Lin, ang daming panganib na naranasan ko. Ilang beses akong humarap sa kamatayan. Pero nakaligtas ako sa kanilang lahat. Sa mundong ito, walang makakapatay sa akin. Hindi noon at walang makakapatay sa akin ngayon! Dahil ako lang naman ang sinasabi niyong hinahangaan ng lahat. Master of Heavenly Doctor's Palace. Ang inyong kapanalan! Paano ito nangyari? Paano naging mas malakas siya kaysa sa akin? Anong kalokohan na nangyayari dito? Hindi siya si Lin mo. Si Lin mo isa lang siyang taga-bukid. Sino siya? Hindi. Siya ba talaga? Ang nag-iisang Heavenly Doctor sa Heavenly Palace. Nasaan ang 4 na tagasunod? Nandito sila lahat! Nais kong hilingin sa iyong karangalan na pangunahan ang seremonya ng succession. Pagbati sa iyo, kamahalan!